Mga kapatid, mag-ingat sa mga nakikilala ninyo online dahil isang lalaki ang na-fall sa kachat na nawi sa pasahan ng malaswang videos hanggang humantong sa sextortion. Depensa ng suspect, bored daw siya kaya ng biktima. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Inaresto ka namin sa kasong Hindi na nakapalagpa ang suspect na si alias Casey Lee nang maaresto siya sa entrapment operation ng mga operatiba ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division sa General Trias, Cavite. Nagmakaawa siya pero wala yang epek sa 18 taong gulang niyang biktima na si Ben, di niya tunay na pangalan. Ang modus ni Casey Lee, magpapanggap na babae sa social media, makikipagkaibigan, makikipag-sweet-sweetan. Kapag close na sila ng biktima, magre-request na ng hubad na litrato o video. Ang pagkakamali ni Ben, kumagat siya sa patibong. Ang malaswang video ng biktima ang ipinananakot ng suspect kung hindi susunod sa utos niya si Ben. Minamandoan niya po talaga ako. Like, kailangan, sundin ko po yung mga gusto niyang gawin. Ay, gusto niyang ipagawa sa akin. Sige, tutulungan kita. Magmumukha akong mabait sa'yo, tutulungan kita. But kung hindi mo nasunod yung mga gusto kong pagawa sa'yo, yari ka sa akin. Dahil po dun sa ginawa niya, sobrang mentally, physically, to the point na hindi na po ako nagkakakain, wala akong gana kasi may problema akong ganyan. Hindi pa nakontento ang suspect nang hingi na ito kay Ben ng 368,000 pesos para hindi ikalat ang kanyang videos at pictures. Dito na nagsumbong si Ben na nauwi sa entrapment operation. Napag-alamang marami palang katauhan sa social media ang suspect ng totoong pangalan ay Dave Erson Abanyo, 28 years old. Minsan siya si Casey Lee, minsan si Mark, Patricia o di kaya Rafael. Ginagamit niya ang ibang account para i-chat ang biktima para palabasing kumakalat na talaga ang kanyang video at may ibang tao nang nakapanood nito. Ibang klase rin na paliwanag ng suspect kung bakit siya nanloloko, partikular na sa ginawa niya kay Ben. To be honest po, hindi ko po talaga siya type. Ang gusto ko lang talaga is may makausap po talaga ako. Kasi po boring na boring po that time. It's a prank lang din daw ang panakot niyang ipapakalat ang mga video at litrato ni Ben. Pati ang panghingi niya raw ng pera, joke lang. Biro lang naman po yun. Ma'am, hindi ko po alam na mag-ano siya ng ganun sa akin. Sana nga po mapatawad po ako. Kasi 6 na po ako, ma'am. Sana nga po hindi na po umabot sa ganito. Pero si Ben, hindi nagbibiro sa patong-patong na kasong isinampa niya laban kay Abanyo. Kasong grave coercion, paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, paglabag dahil sa paggamit ng peking identity, at paglabag sa Anti-Alias Law. Kung sasabihin niyo kung maawa ako sa kanya, ang ito lang po sa simpleng sasabihin ko, naawa ka ba sa akin nung ginagawa mo sa akin ng mga kagagawa, mga katarantaduhan mo sa akin? Umapila naman ang NBI na lumantad na ang iba pang nabiktima ni Abanyo. Marami kasi itong naging biktima na I'm sure hindi pa siguro nagreklamo or nahihiyang magreklamo. Magpunta po kayo sa amin dito sa NBI para kasuhan nyo itong tao na ito. Kasi pag pinabayaan nyo lang ito, uulit at uulit ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.